Gusto mo ba marinig? Sa mga nagsasabing bakit po bigla nawala si Senator Bongo nung KOJC na pinag-uusapan, meron po kasing iba pang hearing. Wag kagad doon natin husgahan kasi may mga hearing po. Sabay-sabay po usually yung hearing eh. Depende kung ano yung papel mo doon sa komite. 'Di ba? So katulad niyan, ang pinaka-head talaga si Bato. Hindi natin masabi yung iba hindi na umattend porket ganito. Wag kagad nating husgahan. Alamin muna natin. 'Yun lang ang akin ha. Hindi ko po pinagtatanggol pero malamang workaholic yan si Senator Bato eh. Malamang meron pang ibang hearing yan. Maraming salamat sa Mendang. Salamat po. Papakinggan mo muna yung opening statement, Senator Bongo, before I will let you leave. At saka, go ahead, Senator Bongo. Salamat, Mr. Chair. Let me remind the PNP that in its operational procedures, only necessary and reasonable force should be used to accomplish the task of enforcing the law and maintaining peace and order. The operational manual of the PNP also states that the use of weapons are only in lethal approach and as a last resort if the suspect is armed and dangerous, or if there is Sabi nito isa, Panagboy, tumakbo ka na, Senador, maawa ka sa amin. Hindi, marami naman po magagaling dyan. Wag na po ako. Isa lang ang taong makakapagpatakbo po sa akin, walang iba kundi si Pangulong Duterte. Pag sinabi niyang, "Day, takbo ka. Suportanta ka." Yan, pwede. Pero kung tayo-tayo lang, ano mangyari sa atin kung tayo-tayo lang? Wala tayong makinari, wala tayong pira. Wala lahat. Kaya si Pangulong Duterte lang. Lawful aggression or intention to cause severe injury, serious bodily harm, or death to police officers and other people. At sa mga nakarang araw po, may reports po nakarating na meron po mga naka-deploy na SWAT team, no? Patay tayo dyan, kami nang bahala sa'yo. Narinig ko na yan eh. Sa Mendang, ako po na-appreciate ko po yung mga ganyan suporta nyo, pero mahirap. Nadinig ko na yan eh. Kaya medyo delicate sa mga ganyan. PNP SWAT team in full combat gear. Naka-full combat gear sila sa palibot ng central compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Yan na. Nagdudulot po ito ng panic. Siyempre, lalo-lalo na po doon sa mga bata, sa mga estudyante, nagkaka-trauma po sila. As Vice Chairman po ng Committee on Public Order, hindi ba ang motto ng PNP is to protect and to serve? Serve who? Yun po ang mga katanungan natin. Kawawa naman. Not to scare. Not to scare po. Yun. Alam niyo naman, sir, alam nyo, lahat po yan. Panahon ni dating Pangulong Duterte, full support kami sa pulis, lalo-lalo na po in line of duty. Ikipagpatayan po kami sa inyo. Isa po sa ating isinulong nun, doblehin, taasan ang sweldo ng ating police, uniform personnel. We work with various executive agencies and the entire Congress na maisakatuparan ng pangakong binitawan. At dahil ako mismo, ako na utusan ni dating Pangulong Duterte noon na ipaglaban po ang uniform personnel natin. At hanggang ngayon, full support naman po kami sa inyo. Mahal na mahal po namin ang Philippine National Police, ang Armed Forces, ang uniform personnel. Atin lang po dito, sana po'y maging non-partisan kayo. Gawin nyo na po ang inyong trabaho, protektahan ang karapatan ng Pilipino. And every operation should be conducted within the bounds of law. Kawawa naman po yung mga pulis na no choice kundi sumunod lang po sa utos sa taas. Alam ko mas maraming pulis ang professional at magagaling. Alam niyo po yun. Dito lang kami to support the police, pero sana po'y maging maayos, maging patas at hindi maapektuhan lalo-lalo na yung mga bata. Yung mga bata na natotrauma po kung wala naman sigurong teroristang, hindi naman po siguro terorista ang hinahanap ninyo. Yun lang po. Maraming salamat, Mr. Chair. Pinapalalahanan ko lang. Gawin nyo lang po yung tama. Salamat po. Thank you, Your Honor, Senator Bongo. Alam ko how you love the PNP. Isa ka sa nagsumikap talaga na magiging doble ang sweldo ng PNP noong panahon ni Pangulong Duterte. Kaya maraming salamat. Yung tanong mo kayong issue about yung mga naka-SWAT uniform na nakatayo na parang na-terrorize yung mga tao doon sa malapit sa Kingdom of Jesus Christ. Andito si RT, Pero 11, General Torre. Can you enlighten us what happened? Bakit nagkaganon? Maraming SWAT doon na naka-itim at pilit kinakausap ng mga tao, ayaw sumagot. Nakatakot ang mukha, ayaw daw, wala daw nameplate. Hindi daw nagpakilala kung sino sila. So, the more na intimidated ang tao sa presensya ng pulis na gano'n, ayaw mo na sila kausapin. Dapat friendly sila sa mga kababayan natin pag tinatanong. Sir, Hoy! You have the floor. Thank you, sir. May bagong karir si Diwata. Ay, di pala si Diwata. Sorry naman. Si ano pala ito, si Torre. Akala ko si Diwata. Sorry. Hindi ko sinasadya. Good morning, sir. I think responsibility for the deployment of those personnel, sir. Actually, sir, hindi yan eksaktong kaharap, sir. Ang mga SWAT na yan, sir, saka sa gabi lang, sir, na ginagawa yan.
Napakasinungaling nito, no? Napakasinungaling. Hindi daw eksaktong sa harap. Paglabas namin, doon sa kay OJC, pagtawid namin, naandun sila. Anong tawag mo doon? Hindi ba sa harap yung nasa tawid? 2 linya lang po yan. Yung pangatlong linya, paradahan na. 2 linya, paradahan. Tapos ano? Wala daw sa tapat. Yung kasi sinasabi niyang wala sa tapat, ito yung KOJC, ito yung paganon, ito yung paganyan. Ang tapat daw ito lang. Yung tapat na yon, hindi daw tapat yun. Ano yung likuran? Kailangan mo mag-tricycle papunta doon, ha? Kasi hindi na tapat yun. Buong linya yan, ang haba niya, ang haba ng KOJC. Lahat yan may mga pulis. Sabi niya, gabi lang daw. Andun ka ba? Oo. Bakit? Oo. Payaka, no? Gusdado, no? Andun ka ba? Oo. Di mo nakita? Nagpunta kami doon 1 week? Ay, hindi pala 1 week. Mga 5 days. Inikot namin yan kay OJC at saka yung Glory Mountain. Sa Glory Mountain yan, nakailang checkpoint eh. Para lang akyatin mo. Oh. At ano yan ha? Hindi ho yun, hindi ho gabi yun. Tanghali yun, hapon. Sa harapan ng kay OJC, buong araw may pulis dyan. May HPG, may SWAT, may NPA. Sama-sama na sila. Oo! Ay sasabihin mo, kabunta ka ba? Kabunta ka ba? Hindi mo napanood. Tanga ka ba? Tanga ka. Andun kami, nag-video pa. Kinausap pa nga namin eh. Yan ang problema sa'yo eh. Kinausap ko pa nga mismo eh. Ako mismo nakita ko nagtatago ng pangalan, nagtatago ng mga muka. Nandun ang Banateros, payaka. O, payaka. Oh. Because, kung titingnan natin, sir, there is a wanted person in the premises of the compound. Nakita natin noong June 10, inattempt nating iserve ang warrant at hindi nga, sir, napasok talaga, sir, dahil talaga napakalagay ng resistance. And we're just very conscientious na bawasan lang ang possibility na makatakas, sir. So, with the force that we saw last June 10, hindi sir malayo na talagang pwersa rin ang pwedeng gamitin dahil may resources nga naman talaga. In the past few weeks, sir, in these past few days, last week, napakaraming lumabas na mga trucks, na container vans, buses, na hindi na natin nati-check, sir, dahil sa kakulangan nating pwersa. So, Ay, alam mo, Nick, General Torre, we are not questioning. Tumawag, sabi, tumakbo ka na. Banat bay. Tumakbo ka na. Napapanood kita ngayon. Sabi sa akin. Sabi ko, Mr. President, hindi, ano naman po, joke lang yun. Sabi, bakit pati ako ginagamit mo? Sabi ni PRRD. Biro lang. Naloloko lang ako, ha? Baka mamaya maniwala na naman kayo. Oh. Your mandate. Yes, sir. Mandato nyo yan. Yes, sir. Kahit na masama sa kalooban ng mga kababayan natin na huliin si Pastor Kibuloy, but meron siyang existing warrant of arrest. Yes, sir. And that is your job as law enforcement officer. Gawin talaga nyo yan. Yeah. Diba? Ang akin lang, yung matakot yung mga taga-Davao, ano ito? Minarsalo na ang Davao. Alam mo na yung yung sabi ni Senator Robinor Padilla, nagbablogger-bloggeran na kahit anong sinasabi na nilusop ng Davao ng mga SWAT na nakaitim na walang pangalan. Naku po! Hindi ba ako itinutukoy nyo? Nilusob na SWAT, yun yung title ko eh. Sandali, titignan ko lang ha. Sandali. Ako ata yung tinutukoy eh. Anong nilusob? Sandali, ako ata yun ha. Kayo, loko kayo ha. Title ko yun eh. Oh, Davao, nilusob na SWAT. Puta, ang title ko yun, animal ah. Oh. What sa karsada dyan? Oh, ayan. Sandali. Shit. Bistakeros ba yun? Hindi, yun ang title ko eh. Sandali. Wait lang. Manny MVP, salamat po. Lin Miyamoto, maraming salamat. Sandali ah. Eto eh. Dali, kiklik ko lang. Hindi yung YouTube studio, baka makita nyo pa yung kinikita ko eh. Kinikita na nga lang ako ng 50 kada buwan. Bilis kilos DDS, salamat po. Sandali lang. Ha? Pambihira, oo. Parang ako pa ata yung pinapatamaan ninyo ah. Ay, yung mga senador kayo ah. Magkakakampi tayo, pinapatamaan nyo ako. Ano kayo, banateros? Kahit kakampi, binabanatan? Ang tagal naman itong internet ko, tapok. Buwis ito ah.
View channel. O yan, something went wrong. Eh, yung new channel ko, something went wrong. Parang gago lang, ah. Oh, wait lang. Oh, ayan, oh. Ayan, oh. Ikaw yun. Check GC. Sandali, ako yun eh. Papakita ko, ha. Oh, ayan, oh, Davao. Nilusob ng SWAT. Boo! Boo! Arlene May Galvez, maraming salamat po. Sama na ugali nyo, ha? Yung live ko, ano man title ng live ko? Oh. SWAT! Kinalat sa Davao! Marshal Luna! Pambira! Pambira kayo, ha? Pambira kayo! Kahit kakampi nyo, ha? Binabanatan nyo, ha? Ha? Tuloy! Nakatakip ang mukha, ayaw magpakilala, tinatanong ng media kung sino sila, anong ginagawa, ayaw kausapin yung mga tao. Parang naterrorize ang tao. Alam mo, nung nakita ko, nakita ko yung uniform nila, tinignan ko talaga sa media. Jay Gulati ko, in-screenshot talaga eh, pambira. Ikaw nga, Banateros ba? Vanes Lori, salamat po, thank you very much. Bato! Wag naman pati ako binabanatan mo. O tsaka, Senator Rubin, magkakampi tayo, tapos ginabatan nyo. Kung totoo naman, nakatago naman talaga yung mga pangalan nila, tsaka yung mga plate number nila, hindi naman mapakita. Yung sa cellphone yung kanilang patches, yung unit. Nung nakita ko na RMF B11, gusto ko sabihin sa mga tao na no cause for panic, mga tao natin yan. Mga local police natin yan kasi sinasabi nila, RMF B... Vlogger ako? Hindi man ako vlogger, SME na anchor ako, ng vlogger. Talaga yun, or Yes, mga galing sa ibang lugar ng police. RMFB, sir, galing sa... RMF B11. RSQ, sir. Kaya nga sabi ko, sana mga kababayan ko sa Davao, huwag kayong magpanik dahil mga tao natin, mga pulis natin yan. Baka mamaya team leader dyan, yung anak ko pa, na si Lieutenant Rack de la Rosa na... So, sir, ibig mo ba sabihin, kakampihan na natin yung mga pulis kasi mga taga Davao 11 yan o taga Davao City yan o kahit yung anak nyo nandyan. Pero sir, bakit mga nakatakip ang mukha? Gabi na, naka-shades pa. Sino yan? Si Banat Bay ba yan? Gabing-gabi na, naka-Ray-Ban pa? Naku naman. Naku. Sabi ni Tori, vlogger daw kayo yun. Si Tori ba nagsabi? Tori. Hindi, ang punto kasi dito, para maintindihan ninyo, it is not the police. It's the proper way of doing yung checkpoint. Dapat may nameplate. Dapat merong team leader na nakalagay doon sa... Parang hindi kayo nanunod kay Busita eh. Buwisit kayo eh. Ha? Kaya na si Busita. Okay sana si Busita, no? Busita, dumaan ka kaya ng Davao? Sagot ko pa masahe mo. Daan ka sa Davao, pagalita mo yung mga naandun. Hindi kasi yan si Busita. Colonel Busita, Congressman Busita, bilib na bilib ako sa'yo, nagagalit ka pag kayo sa mga checkpoint, wala yung pangalan ng mga team leader. Tapos, parang nagtatago sa dilim, yung ganon. Bilib na bilib ako dyan kay Busita tungkol dyan. Congressman, Colonel Busita, baka naman pwedeng puntahan mo yung Davao sa harapan ng KOJC. Kasi, baka sabihin ng iba, pili lang yung sinisita ninyo. Kasi yan ang isipin ng iba, pili lang naman yung sinisita ni Busita eh. Pagkakalyado ng administrasyon, hindi niya pinupuna. Di ba? Oh. Baka ganun na sabihin ng iba. Ako, bilib ako kay Busita. Pero, kaya niya kayang sitahin itong si Diwata. O, di ba? Oh. Official lang RMFB. Kaya huwag kayo magtakot, pero it is incumbent on your part na dapat bigyan ninyo ng advice yung mga polis natin na kahit na nagpe-perform sila na kailang mandato, maintain to be friendly sa mga tao natin. Tinatanong sila ng media, ayaw magsagot. Sir, wala ito yung police visibility nila ito. Wala pa kaming karapatan duty namin ito na mag-provide na police visibility. Trabaho naman ito. Pwede naman lang sabihin ganun para huwag matakot ng mga tao, pero hindi nagsasalita. Walang mga nameplate, ang mga mukha naka-cover. Kaya ang tao na-intimidate. So dapat you should be there to normalize the situation. Huwag natin takutin yung tao. Pasipay ka. Can I qualify some of the things, Yeah, go ahead. Sir, when we say media, sir, sana sir kung mainstream, pero sa ngayon kasi sir, focus lang talaga sir naman. Sa Manila naman talaga sir ang gumagawa ng So, anong ibig mo sabihin? Si Mina hindi mainstream?
Ganon nilalait. Kervin Channel, salamat po. Feeling ko napanood nito ni ano yung video ko eh. Siguro nakarating sa kampo nito yung video ko. Hindi, feeling ko lang nakarating yung video ko dyan eh. Parang sinasabi niya ngayon, Seminay lang naman, hindi naman mainstream na nakaano doon. So para mo palang sinasabi, porket walang nagbalitang mainstream, hindi na totoo yung mga accusation dyan sa harapan? Sir, Tore, makinig ka ng mabuti Makinig ka, Tore. Tore ka Tore. Makinig ka ng mabuti. Hindi porket hindi binalita na mainstream, it didn't happen. The mere fact that the SMNI is making a live video, meaning there is no AI, no deepfake, walang editing, at very raw yung video. Na tumatangging ibigay yung pangalan, tumatangging ibigay yung team leader, tumatangging tanggalin yung tawag dito, yung plaka ng kotse. The mere fact na nakita on live video, ibig lang sabihin nun, may problema. Hindi mo na kailangan ilabas sa mga bayarang media. Pinaiinit mo yung ulo ko eh. Birthday na birthday ko, umiinit ulo ko. Hindi, totoo lang, sir. Birthday na birthday ko, umiinit ulo ko dahil sa'yo. Nakakaano ka eh. Hindi tama, sir, yung sinasabi nyong ganyan. Mali yan eh. Nilalait nyo lang eh. Nilalait nyo lang talaga ang SMNI. Tuloy. Doon sir sa ganong situation. So we don't want to fight with the media in general sir Pero kitang-kita naman natin sir na ang may focus lang sir at may interest lang talaga na hinahanapan ng detail order, hinahanapan ng mission order, hinahanapan pa nga ng lisensya sir ang mga baril namin sir eh. So SMNI lang naman sir na personnel at yung mga taga KOJC. And I think sir it is already out of bounds sa part nila because it is already sir in the public road. You know! Pare! Alam mo ba ang dahilan kung bakit hinahanapan ng ID, lisensya at kung ano-ano pa? Kasi walang nameplate. Ilagay mo lang yung nameplate at saka ID nyo dyan. Malaman lang ng mga taga-KOJC na pulis talaga kayo. Hindi nahahanapan ng mga letter order yan, mission order yan, pati lisensya ng baril nyo. Hindi nahahanapin. Ang problema kasi sir, literal tinatanggal. Literal, nakatakip yung plate, yung plaka. Anak na, at karapatan yan ng mga sibilyan. Sir, naka-rubber shoes pa. Pambihira naman, Sir Torre, At hindi lang naman sila sir ang tina-checkpoint doon. Kitang-kita naman sir. Lahat sir may checkpoint tayong lahat ng checkpoint natin sir walang pinipili. Yan lang naman sir. Mr. Chair. Yeah, thank you. Mr. Chair. Sorry po if may I say something po? Okay, good. Pasensya na po, Mr. Chair, kahit hindi pa po na-recognize. Yeah. Kasi Meron kayong opening statement yes, di ba? Okay. Sino magre-read? Okay, magpaalis na para makarinig pa po si General Marbil po sa... Yes, go ahead. Sana makinig muna si General Marbil, sir. Ay, makinig muna! Sir, wag mo na umalis, sir. Wag mo na umalis. Wag mo na siya umalis. Wag ka muna umalis. Feeling ko dyan napikon si Marbil. Nung sinabing, wag ka muna umalis. Alam mo na, si Marbil talagang diba? Ganito. Kung pwede lang. Kung pwede lang naman. May mga tao siya may disgrasya, mayroong misencounter doon sa kwan, kailangan niya puntahan. Kaya, whatever matatakil natin dito, ipalo up mo sa kwan, para masagot mo. Then, ikaw acting DO, you supply the answers. Ito lahat, yung isasabihin nila. Pero itong particular na issue na ito, huwag ka muna malis. Wait, sino ito magsalita? Sir, okay. Ma'am Eleanor Cardona, you have the floor. Ma'am. Yes, kung okay na po, ko yung opening. Ganito The committee rules. You cannot ask your question directly to General Marbil. Okay. You course it through me, and ako magsatanong sa kanya. Okay? Yeah, go ahead. Yes, sir. Thank you so much. Mr. Chair, I will be first reading the statement of our KOJC administrator, who is also invited but he cannot come, the property administrator of KOJC, who is former President Rodrigo Roa Duterte. Right. Okay, thank you po. This is a statement of former President Rodrigo Duterte dated June 13, 2024, and I read, to members of the Kingdom of Jesus Christ and to all citizens who uphold the rule of law, June 10, 2024 will go down as a day of infamy.
heavily armed battalions of the Philippine National Police, Special Action Force, and the Criminal Investigation and Detection Group raided various church compounds in Barangay Buhangin and Tamayong, Davao City, Glory Mountain and Cusans Baptismal Resort, Samal Island, and the Kitbog compound, Malungon, Sarangani Province, ostensibly in a coordinated effort to serve warrants of arrest on Pastor Apollo Kibuloy. Except for the over-publicized arrest warrants, the raiders did not present any search warrant in all of the church properties raided by the law enforcement agencies. This is a clear violation of the law. It has an overkill in any language. This act cannot go unpunished. While I am saddened to do this, given my personal and in the past official support for the police and the armed forces of the Philippines, my duties as administrator of church properties demand that I take legal and appropriate action. In line with this, I have ordered not only the preparation of affidavits of all members aggrieved and traumatized by the said unfortunate incident, but also an inventory of church properties destroyed as a consequence. It is incumbent not only upon the church but also upon officers of the law to take appropriate action, considering that the said trespass was beamed by social media all over the world and thus sent the wrong signal that this country has become a police state with no respect for the law and religious institutions. While the damage has been done, the opportunity is there to rectify the errors brought about by the trampling of basic rights in the conduct of the alleged raid by granting the reliefs and legal remedies provided by law. It is unfortunate that the obsession of this administration to demonize Pastor Kibuloy even before he could be convicted by a court of law is a clear maneuver to Forward na natin itong part na to. divert attention is not yet convicted in any court here in the Philippines. Allegations. Sir, kasi mga bilaan, for the longest time, napaka-peaceful na po nung sa Sarangani Province. E nung madaling araw, sinugod yung bahay nila, mga bahay nila, at pinilit silang palabasin. Yung una, pinagsisipa yung mga door. Madaling araw, sir, halos mga pawid lang yung bahay nila. Tapos, yung yung matanda, may sakit na siya. Kaya medyo nasa labas na lang siya ng bahay. Pinilit talaga siyang palabasin. Labas kayo. Matanda na, sir, kasi may sakit nga. Pinalabas. Bedridden siya. Pinalabas talaga. Pinilit nilalat pati yung matatanda. Pinilit nilang palabasin sa bahay. Sir, hindi po yun sa compound. Nasa community po yun. Mga bilaan yun. Ancestral domain yon, malapit yung Alam mo, yan yung problema Pinag-uusapan namin kanina yan sa SMNI. Inulit na naman nila yan. Before the hearing, madaling araw, umaga, inulit na naman nila yan. Ito nga matindi. Wala namang problema kunwari mag-serve ng warrant sa Glory Mountain o di kaya sa KOJC. Ang problema, yung community na. Labas na ng Glory Mountain, labas na ng KOJC, community na ho yung pinupuntahan. At hinahanap, pinipressure na nandun si Pastor Kibuloy at yung iba pang mga quote-unquote wanted na tinatawag nila yung may warrant. Ang problema, ang mga matatanda yan. Marami diyang katutubo na, wait lang, walang pakialam yan. Ibig sabihin, hindi ho sila nakikisali sa ganyang usapan. Hindi porket may mga misyonaryo doon na KOJC, kasi alam mo, ang ganda ng ginagawa ng KOJC. Yung papunta yung sa Glory Mountain, di ba? Inaalagaan nila yung community. Pinalagyan nila ng ang tawag dito, tulay, ng road, sorry. Tapos inayos yung mga community, pinaganda yung mga kasi nga they wanna be blessings doon sa community na yun. Ganun ang ginagawa, pati yung dinadamay. Wala doon yung warrant. Ang warrant nandun sa KOJC, yung warrant nandun sa Glory Mountain. Wala ho sa community. Ano to? Kahit saan na lang? Alam mo kung sino yung gumagawa niyan? Yung panahon ni Marcos Sr. Yung may martial law. Isipin nyo na lang kung martial law ngayon. Wala pang martial law to sa lagay na to tulungan ni Pastor yun. Right there and then, during that activity, The next day. Ipalabas kasi siya ng madaling araw. Yung dalawa. Isa muna, ganito sir. Yung tatay, ng bedridden na may sakit, pinilit palabasin, nagpamakaawa, ginising nila ng mga baril na lalaki talaga ng mga arms nila. Pinilit nila lumabas. Yung iba sabi nila, ang ginaw, madaling araw na sa bundok. Pinilit nila. Yung the day after, maginaw dyan. After that, hindi na siya kumain. Ayaw na niya. Tapos palagi niya, ang iniisip niya, baka kunin nila si Pastor. Kasi member na po sila. Naunawaan po nila yung mensahe ni Pastor. Yun yung takla, baka makuha nila si Pastor. Walang warrant of arrest. Picture lang ang pinakita. 8. Picture, kilala niyo ba to? Ganun po nangyari doon sa Kitbog. Tapos, yung asawa niya, the following din, matay yung father.
That day din, yung asawa ni William, tinitimpla pa niya ng kape yung mga sundalo. Nanginginig na siya. Nanginginig siya. After a few days, na-stroke. Hindi na si Brother William nakapaglibing sa father niya kasi na-stroke yung asawa niya. Tinulungan namin dinala sa hospital. Dilin naglaon. Sir, namatay din. So, dalawa yung namatay doon sa pamilya na yun. Tinulungan namin hanggang ngayon. Tapos yung may bata doon, kasi naano siya, siguro hindi lang talaga kaya i-process ng utak niya. Parang natuliro. Naloko pag may makikita siyang drone, binabato niya. Pag may makikita silang naka-uniform, natatakot sila. Kahit even, wala, sir, nasira yung bait. Hindi talaga, hanggang ngayon, pinapagamot namin. Hanggang ngayon, ano namin. Tapos yung sa Glory Mountain naman, may mga footages naman, sir. Grabe, no? Yung sinabi nila na nakipaglaban dahil may bolos. Natural, kasi bundok yun. Glory Mountain yun. After ng prayer, nagpa-farm sila, nag-garden sila. So, dala-dala nila yung pang-farm. Yan, na-confirm din namin yan. Kahit yung mga bata, meron silang, kasi wala po signal doon. Yung sa Glory Mountain, wala masyadong, as in mahinang-mahina yung signal doon sa Glory Mountain. Tapos, di ba, yung mga bata doon, ano yun, yung bang typical, hindi naman, basta, parang alam mo yung probinsya na yung mga ano doon, nagtatanim. Naalala ko nung bata ko eh. Dali. Hindi ko na lang sasabihin kung kailan taon ha. Kasi malalaman nyo. Naalala ko nung bata ko, wala pang social media nun. Oo. Alam mo ginagawa ko? Kasama nung lolo ko, si Lelong. Nagtatanim kami ng kamote. Tapos, inaani namin yung kamote, imimerienda namin. Ganun ang ginagawa. May maliit lang kami na garden doon. Diyan, ganun talaga ginagawa dyan sa Glory Mountain. Kahit mga bata, may daladalang ita kasi nga, nagtatabas-tabas sila, pinapaganda nila yung Glory Mountain. Diba, pinakita ko naman sa inyo yung video, ang ganda-ganda ng Glory Mountain. Sila mismo nag-aalaga. They treat it as their own. Ganun sila doon. 90s ba yan? Hindi, mga 20s na yan. 2000 na yung mga 2000 na yan. Bigla na ang sinabi nila, ibababa kasi papamedical legal, yung 6 with minors pa. Pero pagdating doon sa Kalinan Police Station, nagtaka na lang yung guardian, pinasuot na sila ng orange. Bata yan, ha? Sila ng mugshot. Sir, mga innocent yun kasi mga ano din yun, nasa tribo din yun. Tinutulungan lang ni Pastor dun sa bundok. Ganun po. Hindi man lang binasahan ng Miranda rights or what. Ganun lang. Ilan yun? Ilan? 6 po. Oo, hindi man lang yun, as in, kinuha sila, kunwari, medical legal, ganyan-ganyan, pero pagdating doon, pinasuot na sila kaagad ng orange. Tas picture-picture, para ipakita sa Amerika, meron kami nadakip. 6. Opo. Marami pa, 6 lang lahat. Kinasuhan. Opo. Pinasuot ng orange. Nasaan sila ngayon? Nandun pa rin po sa Glory Mountain, pero nandito po yung witness, kasama po namin. Na kapag nag-post sila, Ay, grabe, Garski. Ramdam ko, ginawa sa kanila. Ginawa sa amin yan. Hulid up, walang ID, wala, lahat. Ginawa siya yan? Chinese ka ba? Chinese si Garski. Alam niyo ba? Saan ka lumaki? Sa farm? ng bail? Paano sila ni-release? Ordinary filing lang po yun. Tapos nirelease din lang po sila, sir, nung hapon. Okay. Sa call center mo, ginanon ka, Garski? Anong kaso nila, attorney? Anong kinaso? Obstruction of justice daw. Obstruction of justice ang final. Humingi ng pera sa amin nasa... Grabe mga demonyo. No? Baka yan yung dinala sa KOJC. Nila. Kasi? PNP. Kasi Talaga nag-obstruct sila na hindi makapasok ang polis? Ganun ginawa nila? allegedly po, yun ang allegation ng Philippine National Police. Actually, 8 po yung dinala. And then, nung na-realize nila na minors pala yung dalawa, pinakawalan. And then later, pagdating dun sa police station, pinaila na sila ng kaso po. Sila pala lahat, yung 8 pinaila ng kaso ultimately. At least regular filing, hindi in-inquest. In fairness, regular filing. Regular filing. Thank you. Pero Senator Bato, hindi yun ang punto doon. Senator Bato, hindi basta-bastang pwedeng lalo na minor. Tapos hindi man lang sinabi, hindi nga binasahan ng Miranda rights, di ba? Kailangan noon, hindi pwedeng basta-basta ka lang arestuhin. Please continue, ma'am. Okay, so more or less that's what happened last June 10. And hindi lang kasi kung excessive yung pinag-uusapan, hindi lang naman kasi galing sa Region 10 yung lumusob. 10, 11, 12, 13. So, I think yun nga sinabi na pinagplanuhan, pinag-isipan. Yung nangyari doon ng June 10. Kaya, hinihiling lang po namin sa mga honorable natin na mga malaki po yung respeto namin sa mga police. In man in uniform. Pastor has so much high regard
for the men in uniform. And we have supported the military and the police ever since. Hinihiling lang namin ang patas na pagdinig at ang maliwanag na yun ng katotohanan at katuwiran po ang mananaig. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Attorney Torion, you have the floor. Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen of this August Committee, to the Honorable Chair, Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Robin Hood Padilla, Senator Christopher Bongo, mayong buntag ka natong tanan. Peace and blessings to all of us. Forward natin doon sa mga yung mga statement na. So, go ahead, Senator Robin Padilla. Aba, maraming salamat po, mahal na tagapangulo. Gusto ko lamang pong linawin kasi lagi pong inuulit ng ating mga bisita. Searching for him. So, ganito, 5 locations ang simultaneously ni-raid ninyo para ma-serve yung warrant of arrest. Sino ngayon ang nahanap ninyo doon sa unang-una, yung sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City? Sinong nahanap doon? Sir, Your Honor, our Chairman, wala po sa akin yung listahan ngayon, but I just want to clarify, 6 po kasi yung warrants of arrest, 6. Hindi lang po si Fugitive Kibuloy ang hinahanap natin, but 5 others po. Bastos talaga yun, no? Fugitive Kibuloy talaga yung etong gusto niyang gawing professional ng PSPG, pero siya hindi professional. Bastos eh. Sinabi na nga nung abogado na legally, hindi fugitive ang tawag dyan. Ulit-ulitin niya pa rin, Fugitive Kibuloy. Pwede naman yung tawagin na lang Kibuloy. Wala na nga siyang respeto eh. Di ba? Ikaw kaya, tawagin ka kaya namin Lucifer Marbil. Di ba? Ang bastos mo rin eh, no? Hindi sir, sa totoo lang, ang bastos mo rin. May pagkabastos ka rin eh. Sinabi na ngang nasasaktan yung mga kausap mo. Alam mo, minsan, umayos ka rin. Maging professional ka. Marbil, gusto mo maging professional yung mga pulis. Pero ikaw, ganyan ka magsalita. Ganyan ka magtrato ng mga nasasaktan na tao. Tatawagin mo pa talagang fugitive eh, no? Ako nasasaktan ako eh. Hindi totoo, nasasaktan ako for them. Natawagin mo yung kanilang, alam mo yun, parang tatay-tatayan na ho nila yun eh. Tapos tatawagin mong fugitive, hindi naman fugitive dahil, again, mamaya papaliwanag sa'yo nung abogado. Susuplakin ka nung abogado. Oh, tuloy. Accuse niya sa non-bailable offense. Kaya nga, I am asking the PNP, I am asking you, kung sinong hinahanap doon, sinong hinahanap dito, sa 1, sa 2, sa 3 na mga areas. Ayan naman, may nagtuturo na naman sa kanya, hindi na naman niya alam. Ang dami niyang hindi alam. Lagi siyang binubulungan dyan eh. Ha? Hindi niya alam lagi. Klaro tayo na hindi kayo fishing expedition because as alleged by Attorney Torion, that is quite an obvious fishing expedition kung itong 5 hinahanap ninyo doon sa 5 lugar din. Dapat klaro ang impormasyon na si Pastor Kibuloy andito, si another suspect andito. Kasi kung it's very hard to explain, no? It's very hard to explain kung bakit simultaneous yung mga lugar na yun na pinasok ninyo kung ang hinahanap ninyo si Pastor Kibuloy lang. As you have said, 6 ang hinahanap ninyo. So I tend to believe na Mercedita Kalunod, salamat po, thank you. Salamat sa mga nagpapa-birthday, meron pang lechon. Kain lang ng kain. Banat ba, happy birthday sa wish ko ay ikaw pa rin. Lalim ng wish mo ha. Hindi ko na yun. Yung 6 na yun, distributed sa 5 location. Kasi they cannot be present in every location. Di ba? Mali. That's really true, our Chairman. No? Ang sinasabi ko nga sa warrants of arrest at pwede silang tumakbo anytime. Ang ano po na natin, they have the same address as inaano natin, but we have the intel reports that the people are hiding in these places po. And I don't have any reports, hindi wala sa akin yung intel report, but that's confidential reports. Nandito po yung mga 6 na to, dito po nagtatago sila, dito sa mga different locations po. So far, as we speak right now, out of the 6, ilan ang accounted ninyo? Sir, isa lang po ang nahuli po natin. Ay, isa pa? Nakakulong po siya sa amin. Hindi po pa siya kasi non-bailable offense po siya. Yung 5 kasama si Pastor Kibuloy at large pa rin? Opo, with a valid warrant of arrest. Valid po siya hanggang ngayon. And just want to make clear, valid po yung warrant of arrest po nila, our chairperson po. Okay, so isa lang ang accounted. All others, wala pa? Wala po. They refuse to surrender po. They refuse to surrender. That's what we call them, fugitives of the law. Okay. Mr. Chair, Yes, wait.
Carlo po. Catil, Brother Carlo Catil. Yes po. Thank you po, Mr. Chair. Resident Minister po ng Kingdom of Jesus Christ Central Headquarters. Our resource persons here, the police officers, were not there during the June 10 po. So, I don't think so. They don't know what really happened. I was there po, personally po, June 10. Kung nakita mo po yung video, ako po yung unang sumampa, humarap po sa pulis. Mr. Chair, nananalangin po kami sa time po na yon. Dinistorbo po ng mga kapulisan na parang mga barumbado at parang susulo po ng gera, complete full battle gear po. Kaya po nagtakbuhan po kami doon sa gate. Sabi po ni General Marbil, Mr. Chair, we used women, children as human shield. Akala po namin, Mr. Chair, magaling po yung mga intelligence po ng ating kapulisan at pinag-aralan po nilang mabuti. Natural po, Mr. Chair, nananalangin po kami. Whole family nandun po lahat. Nung inakyat po nila, Mr. Chair, ang aming gate, ang aming pong response, kami pong lahat, kasabay yung mga bata, tumakbo na po kami doon to defend our place. Bakit? Nung una po akong sumampa po doon, Mr. Chair, hinanapan ko po sila, ano po ito para saan po, may dokumento po ba kayo? Pwede nyo bang mahintay ang aming mga lawyers? Hindi po sila nakinig, Mr. Chair. Hindi po talaga sila kinig. They really pushed themselves na gusto lang pumasok. At kami po, mga inosente, sabi po nila, pwede po daw kaming armasan ni Pastor ng mga baril. May private army po daw kami. Yun ang intelligence report po nila. Kung nakita niyo po, wala po kaming kalaban-laban. Mga inosente po, missionary na mga bata, matanda na until now po ay natutroma. Ayan. Oh, malinaw ha? Linawin lamang po natin ha, ang spelling po ng martial law ay M-A-R-T-I-A-L. Law. Okay? M-A-R-T-I-A-L. Martial. Tama ba? Oo, tama. Okay? Matuto tayo sama-sama ha. Martial. Ayan o. M-A-R-T-I-A-L. Kasi may mga nababasa pa po ako na martial law eh. Si Martial Matter yun. Iba yun. Ayan ang spelling ng tamang martial law. Okay? Para lang matuto tayo. So, sinasabi nga ng ministrong si Carlo, sandali, ako yung naandun, ako mismo. Tapos sasabihin ninyong ganito ang nangyayari. Wala naman kayo, puro bumubulong lang naman sa inyo yung nagtuturo sa inyo. Di ba? Kasi may mga bumubulong-bulong kay Torre at noong June 10, hindi pa si Torre ang regional director ng Davao. Okay? So, wag ka magmagaling, Torre, kasi hindi pa ikaw ang director noon. Iba pa ang director noon sa Davao. Nagmamagaling ka eh. Ito naman si Marbil, walang alam lagi, kailangan may bumubulong pa para lang malaman ang sagot. Kayo po, Mr. Chair, mga opisyalis, may mga anak po kayo, may mga magulang po kayo. I do hope hindi po mangyari sa grabe pong trauma. Until now, yung mga bata po, makakita po ng mga police in uniform, men in uniform, sumisigaw po, nanginginig po. Hindi po namin alam ano po yung intervention na gagawin namin. Umiiyak po. Makakita lang ng police uniform like you, na taas po ang aming pagtingin po at respeto po nung una. Pero nung ginawa po nila ito, kasi simple lang po hingin namin eh. Hintayin po ang lawyer namin. Yun, simple lang. Our Kingdom Property Administrator na si Pangulong Rodrigo Duterte, ni isa sa kanila, hindi man lang po tumawag kay President Duterte. Kami pa po ang nag-initiate na tumawag, Mayor, President, ito po ano pong gawin namin? Kasi nga siya pong administrator, magpaalam po. Yun pong alam namin na batas. Kasi for 4 times, pabalik-balik na po sila dyan. Nagsuserve po ng mga search warrant, mga warrant na yan. Pinapatuloy po namin kasi ayaw po namin ng kaguluhan. Peace-loving people po kami, sir. Tama yan. At eskwelahan po yun, simbahan din po yun. Wala po kami mga baril, wala po kami mga armas, hindi po kami mga violente, hindi po kami mga terorista, hindi rin po kami mga kriminal. Until now po, yung mga police po nila doon, nakakalat, tinagtag po ng checkpoint, harap po ng aming compound, sa gilid, kinasing na po nila kami. And when we approach them, magtatanong lang po kami, Sir, ano pong pangalan, pwede po bang makuha ang ID niyo? Kasi para masiguro lang namin kung police ba yan. Pwede pong NPA, magdamit lang po ng police, pwede pong iskalawag, pwede pong preso na pakawala, gamitan po ng police, magbiring, wala pong makita mata. Magtatanong kami, maghingi ng ID, police badge number, wala pong may makita, magtakbo po para pong walang narinig. And then, according to General Torre po, sabi po niya na panggabi lang po yung checkpoint, hindi po 24 hours po. Nandun po kami sa harap, nakabantay po, kami po ang nakasaksi. Correct. And then, may kukakulangan po ba tayo ng police? Binagsak po doon sa Davao City, sa harap po mismo ng aming compound, lahat ng mga police. Bakit may Region 10 po doon? May Highway Patrol Group pa, may HPU, may Regional Mobile Group pa, DCPO, PNP Region 11, taga-Barracks pa, nagkampo na po sila doon sa harap ng aming compound po, sir. Grabe po ang pag-terrorize at ang trauma po naramdaman po namin, lalo na po ang mga kabataan. Kung may mga anak po kayo at may mga
konsensya. Nagsisigaw, parang nababaliw po yung mga bata namin doon, sir. Ano pang gawin po namin doon, sir? May intervention po ba kayong in-offer? Akala po namin na pinag-aralan nyo, na pag-aralan nyo ba through your intelligence na simbahan yun, community yun, marami mga pamilya-pamilya doon. Eskwelahan din po yun, sir. Marami po mga estudyante doon. Kaya hanggang ngayon nagbabantay po kami in disguise po ng police visibility, in disguise po ng pa-checkpoint po ninyo. Hindi po kami mabobo, sir. Alam po namin kami po ang paka nila. Tinatanungan bakit kayo nakatakit na mukha. What they did po, sir, tinotraumatize, tiniterrorize po nila kami doon na nakatira. Harassment For 40 years po, Mr. Chair, nakatira po kami dyan. Past administration po, wala pong ganitong nangyari sa Grabe yan, no? Wala po. Alam mo, I've been Maraming salamat, Annalyn Jamilano. Bati-bati na lang. at Davao City Joke Police lang. my whole life bago ako naging PNP, bago ako napunta ng Krami. At noon, kapag kami magkagandak ng checkpoint sa highway, alam niyo, ang mga tao magpapalakpakan. Tuwang-tuwa sila na may pulis dyan nagkagandak ng checkpoint. Marami maghatid ng tubig, maghatid ng pagkain. Ayan nga, tama ka dyan, Bright. Maganda dyan yung surprise visit si Bato mismo sa compound ng KOJC para magkaalaman. Yun na nga eh. Actually, may pasensya na, Senator Bato. I'm a little bit frustrated, honestly. Kasi, taga Davao kayo, sana nakikita nyo yung nangyayari dyan. Mas nakikita pa ho ng marami sa amin eh. Yung nangyayari sa Davao. To be honest Senator Bato, mahal namin kayo, suportado namin kayo dahil isa kayong talagang tapat na kawal ni Pangulong Duterte. Pero sana sir, maganda ho, baka naman pwedeng dalawin nyo minsan. Makita nyo personal. Tama pa ba yung ginagawa ng mga pulis sa harapan ng KOJC? Ready nyo, salamat po. Sigurado naman po ako na may pamasahe naman po kayo. Sana lang, madalaw. Ako, yung loyalty ni Bato, no question about it. Loyal naman si Bato di ba? Loyal kay PRRD. Talagang masasabi mo maka Duterte. Kaya lang minsan kasi si Bato medyo mabait masyado. Lalo na pagka kapulisan. Kasi nakikita rin niya, naunawaan din niya yung pulis, mabait. Pero minsan kasi, Senator Bato, ikaw yung inaasahan, especially ng mga taga Davao. Especially nung mga sanang kakampihan mo, na alam mo yun, halimbawa, yan yung kasinungalingan nitong mga pulis, na harap-harapan sinasabi niya sa inyo yung mga kasinungalingan nila. Di ba? Sasabihin nila, wala naman daw sa tapat. Ginagago. Para bang wala sa tapat kasi nasa kabila, nasa tatawid ka. Tapat pa rin yun. Di ba? Ang sinasabi niyang tapat, yung mismong gate. Ay, Annalyn Jamilano, maraming salamat. Thank you very much. Kayo naman, kinonsensya niyo si Madam Annalyn Jamilano. Bait-bait niya mag-asawa na yan. Thank you very much po, Dahil mahal na mahal kami ng taong bayan ng Davao pag nakagandak ng checkpoint. Ngayon ko lang narinig na ang mga Davaoenyo pala matititerrorize na pag nakakita ng pulis na nag-checkpoint. So, it saddened me to know. Masakit po sa puso namin, sir, actually, sir. Di sana pumunta ka doon, Senator Bato, para makita niyo personal. Hindi po ito pamumuna, hindi po ako namumuna, sir. Hindi po ako namumuna. Kaya lang talaga maganda, sir, makita ninyo. Kasi nung una, sabi ko nga di ba, sabi ko, nung una, I'm trying to realize things. Sinusubukan kong i-absorb yung nangyayari doon sa KOJC. Sabi ko, siguro, dala na lang din ng trauma nila to na medyo na papraning sila. Kaya yung ganun, siyempre alam mo, isipin mo, bakit kaya masyado sila napapraning doon sa mga nakabantay sa labas? Minsan maiisip mo Kasi nga, dala ng kanilang trauma na nangyari noon. Hindi lang sa trauma ng mga bata, pati yung mga matatanda doon na trauma na. Di ba? Kasi dilusob ka nga naman. Pero alam mo, aside from sa trauma, nung pinuntahan namin at nakita ng aming mga mata, nakakainis. Sobrang nakakainis kasi bakit nila kailangan nung parating na kami, magtatago. Hindi sumasagot ng diretsyo, naglalakad, umiiwas. Sandali. Mga kapatid nating pulis, kayo ay public servant. Kung ayaw ninyo na maging pampubliko, dahil sabi nga ni Bato dito, minsan, naiintindihan niya kasi takot daw mademanda. Abay punyeta, umalis na kayo bilang pulis. Wala kayong karapatan na maging pulis. Kung takot kayo sa demanda, wala kayong karapatan na maging pulis. Kung ayaw nyo na maging public yung mga mukha ninyo. Kasi, yan ang sinumpaan ninyo to protect, to serve the people. Di ba? Pero bakit kayo ganyan? Kayo pa ang kaaway ngayon ng mga mamamayang Pilipino. Hindi nyo ipakita yung nyo. Alam mo yun, simple lang naman.
magandang gabi po mga taga KOJC. Kami po yung galing po kami sa region na to. Nandito po kami kasi may utos po sa amin ang aming regional director. Ito po ang aming mga nameplate at ito po kami po yung mga pulis. Nandito lamang po kami kasi nagbabantay lang po kami. Hindi ba pa pwedeng ganun? Bakit kailangan nyo magtago? Kailangan ninyong umiwas? Ano mang? Mahinang nilalang na din ba yung mga pulis ngayon dyan? Hindi, di ba nakakainis eh? Sana, Senator Bato, ikaw bilang PNP chief, dati, alam nyo po yan na ano yan eh, kanila pong trabaho eh, di ba? Masabi nating, minsan nadedehado ang pulis sa demanda, naintindihan natin yun, pero pinasok nila yun eh. Pinasok nila yun eh. Dapat alam na nila yun. Kung ayaw nila, di mag-resign sila. Ganun lang kasimple eh, di ba? Nakakairita eh. Tapos ito si Torre, proud na proud pa siya. Ito si Marbil, kesa na, ito si Marbil, ikaw Romel, maging professional ka. Kesa na, alam mo yun, medyo, kasi ikaw yung nasa taas eh. Ikaw yung boss ng PNP. Ikaw yung pwedeng magsabi, ma'am, pasensya na po kayo kung yung mga tao namin medyo natakot, kaya nagtakip. Ma'am, pasensya na po kayo mga sir, pero ginagawa lang po nila yung trabaho nila. Sige po, sa susunod, sabihan po namin na ganito, ganito. Instead na maging ganun, hindi, fugitive kibuloy. Fugitive kibuloy. Di ba? Hindi, sir, mali po ba ako? Di ba minsan pag kami away ng mga nasa babang pulis at saka mga mamamayan, tatawagin yung pinaka-boss. Bakit? Kasi yung boss, mas malawak mag-isip eh. Yung boss minsan, mas matured. Kasi marami na siya naranasan ganyan, yung away ng mga sibilyan at saka ng pulis. So lalapit sila ngayon, sasabihin nila, ma'am, pasensya na po kayo, sige po, aayusin po namin ito. Pag-usapan po natin, ano bang maganda dito. Ganun dapat eh. Hindi eh. Nangaano ka pa eh. Sabi nga ni Sas Roganda Sasot, naaatsing ako. Naaatsing ako. Alam niyo yung naaatsing ako? Anong naaatsing ako? Ano ba mga nakaka-atsing? Kung mabilis ang inyong pag-iisip, ano ibig sabihin nyo naaatsing ako? Ayan. Tuloy. Pala, ang tingin ng... Yes po, sir. Mataas po ang respeto namin, sir. We really supported the police, the men in uniform po. Pero ngayon po, sir, sa ginagawa po nila, sir, para po kami mga terorista, para po kami mga criminal, sir. But we are just living there peacefully po, and then we are just asking simple questions. Karapatan po namin to get their names po. Sabi nito isa, boyfriend ko pulis. Sana lahat may girlfriend. Boyfriend ko pulis, gustong-gusto niya mga live mo kasi sinabi ko sa kanya, lagi mong panoorin. Totoo lahat yan. Madam Lynn, ang swerte-swerte naman ng ng boyfriend mo. Oo, walang biro. Hindi yung boyfriend mo nanonood sa akin. Ang swerte-swerte niya sa'yo. Kasi proud na proud ka sa kanya. Yung mga ganyan, man lang, di ba? Di ba? Sa atin, wala. Wala man lang mag-happy birthday. You're such a blessing to me. Walang ganun. Di ba? Yan ang mahirap pagka mga ganitong panahon na emosyonal. Yung birthday, wala kang kayapos. Birthday mo, wala man lang magsasabi sa'yo na, wow, you're doing well. Ganun ba? Buti pa si Mama Lynn, di ba, yung proud na proud siya sa kanyang boyfriend. Thank you. Sana ngayon, ngayon, we are living in a different circumstance. Very different na circumstance. Naruto ka na makikigulo. Dito naman ako. Huwag ka na, doon ka na kay BMR. Ngayon natin. Kaya ako'y nakiusap sa inyo at saka sa mga membro ng inyong simbahan. Please, do not totally detach yourself from the police. Huwag sana kayong totally mawalan ng respeto, mawalan ng trust sa kapulisan natin. Sir Bato, ang sabihan nyo po, yung mga, alam nyo, Sir Bato, ako sigurado ako, alam mo karakas ng mga taga KOJC. Ang mga taga KOJC hindi nagtatanim ng galit. Yan ang sigurado ako. Ito, with all honesty, dyan ako bilib sa kanila. Sobrang bilib ako sa kanila na kahit binaboy na sila ni Morales, kahit si BMR, tama ka. Hindi sila nagtatanim ng galit. Hindi, totoo, walang biro. Hindi ako nagbibiro. Iyan ang isang bagay na kinabibiliban ko sa KOJC at sa SMNI. Hindi sila nagtatanim ng galit. Lagi lang silang, peacemaker sila eh. You can really see that in their character. Sobrang peacemaker sila.
Hindi ko nga alam, natiis nilang banateros dyan. Oh, totoo ay ako bilib na bilib dyan. Ang inaano ko lang dito, sana, Senator Bato, ang kausapin ninyo, yung mga pulis. Ibaling nyo yung lingon nyo sa kanan. Kayo naman kasing mga pulis, ayusin nyo naman kasi yung ginagawa nyo. Hindi, di ba? Kung talagang ako yan, kung ako talaga yan, hindi ko naman sinasabing nagkulang si Bato. Pero kung ako yan, sasabihan ko, eto, kayo mga pulis, talagang kailangan itago nyo yung mga pangalan nyo? Tapos, kailangan talaga pag kayo walang warrant, bigla-bigla na lang umaakyat? Mangakyat bahay ba kayo? Di ba dapat ganun eh? Sorry di ba? Kaya mo na nga. Ako talaga napuprostrate eh. Sa totoo lang walang biro. Napuprostrate ako nung pinanonood ko to, sabi ko. Napapagano na lang ako eh. Please, ako, nakiusap lang ako. Pareho tayo taga Davao eh. Pareho tayo taga Davao. Ako masakit sa kalooban ko na yung pulis pala sa Davao hindi na pagkatiwalaan. Ayun na. Sasalita na si We build that trust between the police and the community for a very long time. Alam mo kasi natin yung policing doctrine na the police is the community. The community is the police. Mahal ng police ang kanyang komunidad. Yun nga, sir. So yung mga pulis ang sabihan nyo, sir. Yung mga pulis, hindi nila mahal yung komunidad nila eh. Sa inyo na nanggaling noong panahon ninyo. Ang mga taga Davao, pinapalakpakan kayo. Ang mga taga Davao, mahal na mahal kayong mga pulis. Ba't ngayon hindi na ganun? Ano ba nagbago? Yung mga taga Davao ba? Hindi, sir. Same people pa rin yun. Sino nagbago? Yung mga pulis na bagong salta dyan. Anak naman ng wewe, oh. Pambira eh. Nakakainis na. Hindi totoo, di ba? Ang nagbago po yung mga pulis dyan. Yung mga taga Davao, na-appreciate pa rin nila. Yung mga pulis dyan na matitino. Yung mga pulis na dinala dyan, ni Marbil, ni Romel, puro galing saan? Puro sabit-sabit. Di ba, kung maalala ninyo, i-google ninyo. May sabit-sabit pa nga yan si Torre. Dahil dun sa pinresinta niyang gumaganong-ganon. Naalala niyo yun? Panoorin nyo. Birthday na birthday ko, ginagalit nyo ako eh. Kayo talaga. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Pambihira kayo, nakakairita kayo. Napapakalma tuloy ako. Ang komunidad ang kanilang pulis. Ganyan po ang treatment namin sa Davao noon. Ngayon parang kalaban ng pulis ang community. Kalaban ng LDS Banatera, salamat po, Jing. Sana ma-fix natin ito. Nakikinig ngayon dito ang ating RD ng Region 11. Please, ibalik natin yung trust ng taong bayan sa ating kapulisan. There's only, ang ating hinahanap is only 6 na mga suspect. Pastor Kibuloy and 5 others. So sana, in your quest na mahuli itong 5, you do not alienate the whole Davao community from the PNP. Yun lang sana, paintindihan natin taong bayan. Ito lang ang may warrant, ito lang aming hinahanap. Masakit man sa kalooban ninyo, pero trabaho namin dito ng pulis na talagang i-implement ang warrant dahil we have to enforce the law without fear and favor. Fair or favor. Yun ang gawin namin. Pero as the way I heard it, the way I observed, na para bang na ang mga tao ay nagiging anti-police na sa Davao City. It's your job. It's your responsibility na sana, i-maintain mo yan. You reconnect with the community. Sa Mendang, salamat po. Jules Love, salamat po. Davao talaga, iba ang feeling ko. Very proud ako sa... Yun na nga, sir eh. Jules Love, salamat po sa Mendang. Thank you very much. Sir, kayo po ba magiging proud kayo kung yung mga pulis ngayon sa Davao walang nameplate? Na nagche-checkpoint? My community was very proud of the police. 6 na tao lang itong nahanap natin. Hindi suspect itong buong Davao community. So huwag natin silang kalabanin. Huwag natin silang i-alienate from us. Alam nyo, Senator Bato, why nangyayari yan? Dito palpak talaga si Marbil eh. Maglalagay ka ng pulis na walang alam dun sa lugar. Alam mo, eto paulit-ulit ko to sinasabi sa inyo. May konteksto kasi yan eh. May kultura kasi. Iba na ang kultura ng mga taga Mindanao at taga NCR.
Hindi, walang biro. The way we talk, minsan na misinterpret. Kaya doon pa lang, dapat medyo yung ilalagay mo, iba na kasi ang konteksto ng mga taga Mindanao. So dapat, ganun ang klaseng ilalagay. Hindi yung halatang gustong mababo yung Davao City. Marzone TV, salamat po. Di ba? Hindi, ako, sana yun ang isang nasilip ni Senator Bato na i-consider ni Marbil na yung mga taga doon ang ilagay. Kung sino yung mga talagang alam yung konteksto, iba-iba kasi yung approach dyan eh. Iba ho ang approach. Balik natin. Sir, excuse me po. I will recognize General Marbil after you. Please go ahead. Good afternoon po, Sir Marbel. I really want to talk to you. Ayan na. Yeah. No. Just address. Ayan na. Okay, Yeah, please Your go ahead. Honor. Yeah, go ahead. I want to talk to you Yeah. for Marbel. Police officers, we love you before. Not only police officers, Dito sa akin. but men in uniform, we love you before. Why? We are religious people and we are before secluded to the outside. But because of maraming mga haka sa amin doon, sa loob, baka nagsisabog kami, yung may haring sa loob, etc. etc. In fact, it was former Rodrigo Duterte. I will cut you short. Yes. Hindi ako naniniwala na nagsasabog kayo sa loob. Laruhin Pero ko. yan ang haka-haka. Yes, sir. Hindi mangyayari yan. Yes, kahit ipaher. From my wildest imagination, hindi ko maisip na kayo gumagamit ng sabog. Yes, No. sir. So I don't promise tayo, you. sir, ha? Ay na si Banat na, yari kayo dyan. But yan ang naririnig namin noon pa. In fact, it was President Rodrigo Duterte, the former president, to advise us, Pastor, please open your gates to others para makita naman nila kung ano kayo nasa loob. So it was Pastor also who oriented us. Parang i-orient na kami na we cannot detach ourselves to others. We might be there, pero kailangan natin ipakita. Kasi sabi niya, let your light shine upon men that they may see your good works. But they cannot see the good works that the kingdom is doing. So, balik tayo doon sa mga men in... Alam nyo, madam, maputol kita, mama. Kaya nila hindi makita kasi wala silang alam. Yun ang problema eh. Kung yung mga dating pulis dyan, malamang sa malamang, alam nila kung ano kayo. Kasi alam nyo, ang KOJC, magtataka ka. Kasi hindi lang po yung mga kasama sa pananampalataya nila ang tinutulungan nila. They are so open with other people na iba ang paniniwala. Even Muslims. Ang dami yung mga Muslim doon sa isang lugar na tinutulungan nila. At ang lagi nilang, doon, mabuting tao yan si Pastor Kibuloy. Ganun lagi. Kaya nga siguro kung yung mga pulis na talagang taga-dyaan, pakapagtawanan ka pa nun kung sasabihin ninyo, mga bayolente tong kay OJC. Pagtatawanan kayo nun kasi alam nga nila yung konteksto kung sino itong mga taga kay OJC. Sila ho ang list na magiging mga bayolente na tao dyan sa Davao. Ako nga feeling ko aside from PRRD, kaya tumino ang Davao, it is because of KOJC people. Ito walang biro. Nakakita ko yun eh. Kasi they have their community na talagang matino ang tao sa loob. Meron silang disiplina. Kaya nga sila meron training dyan ng mga reservists eh. Nakita nyo yung training dyan? At yun, ang nagtitrain, hindi ho sila ha. AFP po ang nagtitrain nun. May mga sundalong nagtitrain. Ganun sila kadisiplinado. Kasi gusto daw ni Pastor na parang ang training nila yung mga sundalo. Ganun kadisiplinado. Kaya sobrang disiplinado yan. Kaya, halimbawa na lang yung papunta namin dyan. Umaga pa lang, gising na si MJ. Si MJ Mundiar eh. Late na natulog, gising na maaga. Hindi ko alam kung anong ginagawa nun. Ganun sila kasi, di ba? Ganun po ang konteksto. Kung mga pulis na dating na mga taga-dyaan, sigurado ko alam yun. Naglagay si Marbil ng mga kung saang galing na pulis, hindi nila alam ang konteksto ng mga taga KOJC. Ayan, ganyan ang treatment. Kaya tuloy, nagkakaroon ng misunderstanding. Melody Villegas, salamat po. Kita nyo si ma'am, ang bait-bait nito galit na si Banatnay, pero sobrang bait pa rin po. Uniform. It was this group. Thanks for making me awake at work, watching from Melbourne. Gising! Joke lang po. Ha, Melody Villegas. That Pastor embedded into our hearts that we should love. Why? Anong sabi niya?
ito sila ang nag-lay down ng kanilang buhay to protect our country. Hindi kami familiar sa mga men in uniform before. But we started following pa. So kaya pag nakikita namin sila sa daan, ganun, nagbibigay kami ng food. Alam niyo yun, nagbibigay kami ng food, etc. But, sorry to say, Mr. Marbel, True Bato, Senator Bato, sorry to say, overnight sinira ninyo yung mga values na ipinunla ni Pastor sa aming mga puso. You said, sana maibalik namin yung, I hope in time, because mayroon namang healing time, but this time we want to be heard. We want to be, gusto namin pakinggan. Buti nga, sabi niyo. Ang ganda na sinabi ni Madam dun, di ba? Sana magkaroon ng healing, sabi ni Bato, di ba? Sabi niya, oo, darating tayo dun. Pero now, we want to be heard. Pakinggan nyo lang kami. Di ba? Pakinggan nyo lang yung sinasabi nito mga to. Kanya, lahat may boses. Okay, kami may boses, wala kaming kapangyarihan tulad nila. Nasa kamay nila ang kapangyarihan ng bansa. Nasa kamay nila ang kapangyarihan to do what they want. No? O, sabi nga ninyo, nag-search sila ng warrant of arrest. Given. O, kung may kasalanan, sige. Allegedly, allegedly. Kung may kasalanan, warrant of arrest, go. In fact, Senator, gi-challenge ko sila. If you want to know who we are and what we are, come live with us, libre. Pero nag-expire na yung challenge ko sa kanila. Oh, wala na, expired na. Hindi, totoo, challenge dati ng KOJC yan. Gusto nyo, tumira kayo sa amin. Makita ninyo. Ako nga gusto. Kung wala lang ako ibang trabaho at negosyo, titira ako dyan sa KOJC. Magmumotor lang ako dyan sa loob. O kaya doon sa Glory Mountain. Madala-dala akong Starlink. Kaya lang, daming puno doon. Na pwede ngayon. Oh. So, come live with us so that you will know who we are and what we are. Sabi ko gano'n, hindi kami dito prostitute, hindi kami bangag, walang tuni-tuniladang shabu sa aming lugar, yun lang, allegedly, nandyan yung mga iwawarant ninyo, arrest nyo. Why will you put into compromise and risk public safety? We are part of the public, we are a community there. Thousands, may mga bata, may mga matandang palliative, may mga senior citizens katulad ko na nakatira doon. For how many years we've been then? We are toiling that property by blood, sweat, and tears. Tapos maririnig namin na i-invade, kukunin. Kayo, Sir Senator, what will be your first reaction? Ilang beses silang nag-serve ng warrant of arrest? Out of the respect, with due respect, Sir Marbel, sa mga tauhan mo, we receive them, sir. With due respect. Dito sa akin. Dito sa akin. Yeah. Oh, sir, sorry. I'm not used to it. That's one. So, we receive those Ang bait pa ni Madam di ba? Sorry, sir. Oh, di ba? Galit siya pero mabait pa. Those yung mga warrant na reserve nila. But this time, from the words of Sir Abalos, nag-serve lang naman kami ng warrant of arrest. Parang kami pang may kasalanan. Ang batas ay batas. Ang may kasalanan mananagot. Correct. Ang batas ay batas. Ang may kasalanan mananagot. Doon kami. Oh, pero iko-contest ko yung sinabi niya, nag-serve lang kami ng warrant of. Hindi kayo nag-serve lang ng warrant of arrest. Nilusob niyo kami in a horrible and terroristic way. Busloads and truckloads of men in uniform. Madaling araw, tulog pa ang iba, kagigising namin. Sige kayo mga kagbawan, ikaw sir, lulusubin ka ng what will be your first reaction? Aba, ibibit-bit kami ng Biblia, tapos, oy, sabi sa Word of God, ganon? No! Kayo, may mga pamilya kayo, what will be your first reaction? Of course, we need to defend. Tapos sasabihin pa na, ginawa naming shield ang men at mga bata doon. It's not. We are shielding our property. We're just executing our rights to defend our property. Tapos, ganun pala. In fact, sabi ko sana, mayroon kayong proper na na document. O sige, may search warrant kayo. Sige, mati-septic tank namin, i-open namin sa inyo. Silipin ninyo lahat, i-guide namin kayo. Saan niyo gustong pumunta? Sir, sabi mo na, time will, ibalik ang respeto sa kanila. Nandun pa rin sa kaibuturan ng puso namin, nandun pa rin ang respeto. But, ang hurt at ang hurt na inflict ninyo, tuwing nakikita namin ang mga bata namin, in fact, ngayon, Senator, nag-organize kami ng psychometrician. Kasi yung mga bata, makarinig lang ng mga wangwang ng mga pulis, manginginig. Even I, sa katandaan ko ito, pag marinig po ang kanilang wangwang,
I cannot explain my feeling. I want to hate, pero hindi pwedeng i-hate. Yan. Ang mga nanay namin, gusto namin ilabas dalhin sa doktor. Ayaw, kasi yung mga pulis sa labas. Noon, pag makita namin ang pulis, tama yung sinabi mo, we are happy. We feel secure. You people, we feel secure because you are there. No? You are there sa kalye, nagbabantay sa amin. But now we don't feel secure. Nandun sa vicinity, yung iba sa kadamuhan, tapos may mga drone doon na nagsisiliparan. Kahit sa bundok, sir, mayroong drone. Mayroon pa doong mga foreigner, itim, puti, nagpapalipad ng drone. So, what are we now? A divided nation? A divided Filipino citizen? Kung we feel insecure and threatened. Para kayong marawisage doon? May mga puti yes, parang ganon. Mga foreigner na kasali sa operasyon? Mayroon. Ha? Oh, pumupunta doon in the guise of meron pa, sir. Yung kino-question ng mga intel ninyo doon sa amin, nasaan ang kuweba, nasaan ang tunnel. Eh, pati kami, anong tunnel, anong kuweba? Eh, kung tunnel ang hinahanap nila sa Diwalwal, marami doon, sinito, wala doon sa amin. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you for that. Our chairperson. Yeah, you may respond. Can I be allowed to for a police? I have something, but I can may be allowed that I should leave the. But can I read a simple message? Go ahead. Continue. Una sir, nagpapasalamat po ako dun sa inyo at dito sa ating committee, and of course dun sa tao natin nagpakita po ng video. It only showed that we not more than maximum tolerance ang pinakita nyo pong pulis, kaya nabasahin na masaktan. Talagang we followed po. We have yung mga body cams na meron po kami, and sabi ko nga dito sa Directorate for Operations na ipakita natin body cams if we really violated any human rights. But what we saw right now, talagang that's a human rights sa mga pulis natin na nasasaktan yung binasa natin. And that's against yung rules 113 ng Section 11. No? But I've already, si Vice Chairman Bernardo also already spoke regarding this. With regard po dun sa valid warrants of arrest, so make sure na valid po yung warrants of arrest na to up to now. No? You have 3 months na dapat na motion to quash, not against us, but dun sa RTC branch 159 ng Pasig City. No? And it was filed, not other people, but your own people from KOJC who filed a case against fugitive Kibuloy. Second, sir, yung second, we have already... Bastos talaga to, bastos talaga. Alam niya na nga gano'n ang emosyon yung mga kausap niya, talagang fugitive Kibuloy pa rin. Bastos ka talaga, Marbil. Sorry pero yan talaga ang definition ko sa'yo. Wala kang wala kang puso. Wala. Talagang wala kang puso. Case against the ombudsman, and we will be answering that in the proper forum po. All the violations na sinabi po nito, it's already filed in the ombudsman, and sabi ko nga, we will make a the proper forum po, but we will answer it. And second, sir, and this is the last, and I assure, as a Chief PNP, that we will assure you na isurrender nyo lang po si Apollo Kibuloy, 100%, and 4 others, nandito po kami, and you will see na we follow the rules, human rights. Isurrender lang si Kibuloy, and we'll follow human rights. Tsaka yung tingnan mo. Diyan pa lang lumalabas na talaga yung yung galing sa puso eh. Hindi naman niya sinabing hindi siya susunod sa human rights Hindi naman niya sinabing ganun. Kaya lang makikita mo, ramdam mo sa sa sinasabi niya na isuko nyo lang. Isuko nyo lang si Pastor Kibuloy. Mawawala na lahat to. Hindi yun ang point, Marbil. Hindi yun ang point. You're not getting, Mr. Romel. Romel, hindi nila nirereklamo yung pag-serve nyo ng warrant. Hindi yun ang punto dito. Ang nirereklamo nila, it's the way your people conducting checkpoints, conducting yung pagbigay ng warrant, yun ang nirereklamo nila. Hindi po yung ginagawa ninyo o yung trabaho ninyo. Yung inyong maling mga protocol, yun ang nirereklamo nila. Bakit hindi ka nakikinig? Tapos sasabihin mo na parang isuko lang nila. Wala naman sa kanila eh. Hindi nila hawak so pinipressure nyo para isuko. Ganun ba ang dating? O pe-pressure namin kayo. Gagawin namin ng lahat ng hindi maganda para isuko nyo na. Ganun eh. Walang ganun.
Kung alam lang nila yan, sinuko na. Kung alam ko lang, isinuko ko rin yan. 10 million din yan. Kaya lang, mas malaki yung offer ng kabila. 20 million. So, hanapin ko yung nagbigay ng 10 million para 20 million yun, di ba? Dito lang po kayo makita na we follow po ang human rights. We assure you po. Maraming salamat po. Thank you, General Marvel. I just would like to Palpak react talaga that, to si Marvel. It's unfair for them naman na i-require nyo muna sila na i-surrender si Pastor Kibuloy para maging peaceful ang Davao. Tama ka dyan! Bato! Pagdating sa ganyan, palakpakan. Parang ganon. No, sir. Para maging normal ang lahat. Hindi, sir. Sabi ko, nobody, for all you know, even President Duterte, walang kontak kay Pastor Kibuloy. Hindi alam kung nasaan na ngayon. Lahat. Ako mismo, I was trying to keep in touch with Pastor Kibuloy nung lumabas yung kanyang warrant. I was trying to contact him, pero wala. To no avail. Hindi na talaga makontak. So, unfair din na gawin natin requirements sa kanila dahil they are only ordinary members of the church. So, I think it's high time. It's high time, no? Before you leave. It's high time na you also exert effort na sana bumalik yung pagtitiwala ng komunidad at ng pulis doon sa Davao City. Tutulungan natin. Ako mismo. Tutulong ako. Dati akong chipinpi. Dati ko kayong mga tao. I care about you. And I also care about the people of Davao City. Lalong-lalo na itong mga membro ng QJC. I really care for them. Mga kababayan ko ito eh. I also care for you. Mga tauhan ko kayo dati. So sana mabalik natin yung trust. Samahan ng pulis. For all we know, isa, di ba? Accounted yung isa. 5 na lang yung hinahanap nyo. And yung 5 na hinahanap ninyo, because you cannot do otherwise dahil trabaho ninyo yan. Hanapin talaga nyo yan. Dahil because order dyan ng korte, kahit na masakit sa kalooban ko bilang kaibigan ko si Pastor Kibuloy, na hinahanap ninyo yung kaibigan ko, wala akong magawa because may warrant of arrest siya. Trabaho ninyo yan. So ang akin na lang is, you concentrate doon sa hinahanap ninyo without unduly antagonizing the people of Davao City. Yun eh. Gawin ninyong trabaho ninyo. Yun. Maging more effective kayo sa paghanap kung kaibiganin ninyo. Yung mga bata na na-traumatize ninyo. Yung Hindi, ang tama yung sinasabi ni Bato eh. Sabi ni Bato, kaibiganin nyo, di ba, ang ginagawa kasi nito ni Marbil, talagang ina-antagonize niya eh. Para bang sinasabi niya, ganun, ayaw nyo isuko to si Kibuloy sige, pe-pressure namin kayo. Ganun ang datingan eh, Marbil eh. Alam mo, yung style mo bulok, sa totoo lang yung style mo bulok. Ako nagtatanong lang, Marbil. Alam mo ba marami kang na-bypass na ibang mga general? Sa PNP bago ka dapat hindi ikaw magiging PNP chief. May mga iba pa dapat. Bakit ikaw? May deal ka? Ako nagtatanong lang May deal ka ba? Na ipapatupad mo yung deal ni Marcos sa Amerika? Anong deal yan, Banat Bay? Hindi ko rin alam. Sipin nyo na lang. Hindi, kasi alam mo, yan ang lagi naming pinag-uusapan ng Banat. Ano kayang dahilan at talagang sobra-sobra yung... Hindi, kakaiba eh. Wala akong problema sa paghahanap eh. Yung mga ganyan pag-serve ng search warrant o warrant of arrest. Sorry, not search warrant. Warrant of arrest. Kaya lang alam natin na halatang sobra yung obsession ng pamahalaan na ito kay Pastor Kibuloy. Kaya tuloy na iisip ng mga kababayan natin. Kaya masyadong desperado, masyadong obsessed ang gobyerno na ito kay Pastor Kibuloy ay dahil sa may deal ang gobyernong na ito sa Amerika. Dahil ang Amerika po talaga ang pinaka may mainit na issue kay Pastor Kibuloy. Ayaw nilang pumalpak yung FBI eh. Papalpak po yung... Alam nyo ganito yan. Alam nyo ba inaantay ng KOJC? Yung November na trial sa Amerika. Yung November na trial sa Amerika, confident sobra ang ilang beses nang dinelay yun eh. Ang KOJC, si Pastor Kibuloy, confident siya na mawawalan sala yung kasi alam niyang hindi totoo. Lahat fabricated. Tapos may ebidensya pa sila na mali-mali yung ebidensya ng kalaban. Alam nilang matatalo tong kaso na ito sa Amerika. Kaya yung Amerika ayaw nang paabutin doon sa panahon na umabot pa yung November. Dahil baka ma-dismiss. So nginangarag nila ngayon, feeling ng mga kababayan natin, nginangarag yung gobyerno ng Pilipinas. And I don't know the reason why
tayo naman nagpapangarag. Unless meron tayong kapalit na makukuha. I don't think yung 10 million, tangin na mababa yan. Hindi 10 million yan. Yung sinasabi nyo 10 million na reward money, maliit lang yan. May mas matindi pang halaga. May mas matindi pang halaga. Hindi ko alam kung monetary ba yan o kasunduan. May mas matindi pang halaga ang Amerika at ang gobyerno ng Pilipinas para makuha at madakip si Pastor Kibuloy. May mas matindi pa na dahilan. Kaya atat na atat sila. Kaya nga ang tanong ko ito eh. Ito lang ang tanong ko ha, General Marbil. Kaya ba ikaw naging PNP chief at marami kang nalagpasan na mas senior sa'yo? Ay dahil yan ang usapan ninyo ng ating presidente? Na hook o by crook kailangan mas madakip si Pastor Kibuloy? Sa tingin ninyo mga kababayan, ito ang tanong ko sa inyo, sa tingin ninyo, yan ba ang dahilan kaya naging PNP chief si Marbil? Dahil siya ang magpapatupad na maitim na balak ng gobyernong ito? Kaya marami siyang nalagpasang ibang mga general? Ako'y nagtatanong lang. Tanong lang ko ito ha. Baka mamaya kung ano na naman yung kasunod. Tanong lang ko ito. Kasi hindi mo talaga maisip eh. Sa dami-dami ng demonyo sa mundo na ito. Yung isang hindi naman talaga demonyo, yun ang pinagkainteresan nyo. May malalim na dahilan. Di ba? May malalim na dahilan kung bakit obsessed kayo kay Pastor Kibuloy. Wag tayo maglukuhan, halatang halata eh. Hindi naman kayo ganyan eh. Di ba? Eto na lang ah. Hindi ko sinasabing mas mabuting tao si Pastor Kibuloy, mas masamang tao si Tebes ha. Ganyan ba ang approach yun ng panahon ni Tebes? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Ganyan ba? Ganyan ba? Alam ko, pinag-initan. Pero ang mainit ang dugo doon, yung mga gustong umagaw ng sugalan dyan sa Negros. Yun yung mainit ang dugo. At saka yung isa, yung Mamaw. Pero dito, it's the entire government. Entire government ang talagang gustong mahuli si Pastor Kibuloy. Nakakala mo naman, yung kaso niya sagad sa buto. Hindi, eto. Simple as this eh. Eto, simpleng argumento. Hindi ko binababa yung ano ni Tebes ha. Pero, ang akusasyon nyo kay Tebes, terorista. Terrorist. Yan ang definition nyo kay Tebes. Ang definition nyo kay Pastor, child abuser. O kung ano pa man. Siguro naman, dun sa dalawa, mas mabigat yung akusasyon o invento ninyo dito kay Tebes. Pero bakit mas matindi, ilang tao ang talagang gustong magipit to si Pastor Kibuloy. Doon pa lang, kitang-kita mo na, may something to. May something to. Diba? Doon, halata yung kay Tebes, inipit siya dahil doon sa mga negosyo dyan sa Negros. Dahil doon sa kung sino man. Inipit siya doon. Diba? Yun ang dahilan eh. Inipit siya doon. Negosyo yun. Alam ko, pera-pera na yung labanan doon eh. Gusto nila makuha yung negosyo sa lugar ni Tebes eh. Dito, mukhang mas malaki ang dahilan dito kay Pastor Kibuloy. Mukhang ang dahilan dito kay Pastor Kibuloy, Amerika. Boss Dada, di mo kayang sabihin yun, ano? Gago! Pupunta kasi si Dada sa Amerika. Baka pagdating doon. Are you Boss Dada TV? You're trying to hit us. Hindi kaya ni Boss Dada yan. Yeah? Kakakuha lang ng visa eh. Your visa is revoked, Mr. Boss Dada TV. Hindi lang malaki yung property ni Pastor doon. Alam nyo kasi, ito walang biro to Sa Amerika kasi, marami talagang sa Amerika ang KOJC members. Papansinin nyo, mas marami pa nga sila minsan mga puting mga membro. Mas marami sila doon eh. Kaya nga sana, makapunta tayo doon, ma-interview natin sila isa-isa. Magkaroon ng US tour ang Banateros. Oo. Maganda ma-interview natin sila dun. Annalyn Jamilano, kailan ang punta ninyo? Depende. November dapat ang punta namin dyan sa Amerika. Kaya lang, habang pinaplano nila ni Randel, si Boss Dada at si Randel nagpaplano. Tapos, ako ang pinagbabayad ng Airbnb.
Sila nagplano, ako nagbabayad. Tapos na yung plano, tsaka nila, o dito tayo titira ha, for 2 weeks. Napaisip tuloy ako, kaya akala ko naman titira kami sa bahay ni Boss Randel. Si Boss Randel, hindi maganda dito, may view. Isipin mo, 14 days kami doon. 20,000 pesos kada araw. Kakaiba talaga. Ginawa ko sugar daddy. Oo. Ayun, ito, tuloy-tuloy natin to ha. Tuloy. Pero parang gusto ko nang banatan si Mike Abby. Pwede ba ituloy natin to bukas? Si Mike Abby naman. Ay, hindi, wag na. Solo na lang bukas si Mike Abby. Yung mga tao na nasaktan ninyo, magaling naman sa PCR itong RD mo doon. Huwag kayong magdumistansya sa tao. You assimilate with the people. Yun lang pakiusap ko sa inyo. Okay? Your Honor, excuse me, yes, before po mag-alis si sir, kasi Alicia Alicia. Oh, go! Galing talaga dito ni Banat Nay. Banat Nay! Tuloy-tuloy lang yung banat mo, ha? before sa inyo. Yeah, go ahead. Yes, sir. Sana sana ma-interview namin solo ng Banatero si Banat Nay. Sorry, sir. Starting to ka, nagsusorry ka na kayo, ma'am. Sige, makikinig siya, ma'am. Sige, go ahead. Oo, salamat at nakinig ka through Senator Bato. Yes, go ahead. Sinabi mo na may mga nagbadikam, binasa yung mga pulis. Buti kayo. Hindi lang kayo ang nabasa, pati yung mga tao namin nasa labas, nabasa, kasama ng mga pulis. Basa lang ang inyo. Pero yung mga na-inflict ninyo, mga emotional at mental set-up ng mga tao sa loob, hindi yun mababayaran. Ama? Kahit ilang beses ka pang maligo at matulog, pagising mo, yun ang naiiwan sa puso mo. Kayo, ligo lang, okay na eh. Yung nabasa, naligo lang, tapos na eh. Yung mga emotional damage ninyo. Mental damage nyo. Sa mga tao doon. Trauma will not appear in only after 2 days, 3 days. 1 month after yung June 10, sir, doon na nagsilabasan. Yes, hindi exaggeration. Ako, kung hindi lang ako lumuhod sa Panginoon na tulungan ako, sir, sabihin ko sa iyo, lalabas ako ng kingdom, itsa ako magiging sakit ng ulo ninyo. Nako! Huwag naman. Ang tinuro niya si Bato eh, no? Pero actually, kasi bumabanda yun eh, alam mo yun? Parang bilyar yan eh, pag ganun eh. Bumabanda yan. Eh, kasi ayaw ni Bato na dumidiretso, kaya ginaganon, bumabanda yun. Tuloy. Wala makiusap sa iyo, no? Yes, pero sa iyo ako unang susurrender pag ginawa ko yun. Pero may dadalhin At least susurrender siya. akong 10 officer mo. Oh, ha? Oh. Sabi niya, para kasi kinakausap niya si Marbel. Marbel! Pag ako lumabas dito, buti na lang nalalangin ako. Pag ako lumabas dito, sisiguraduhin kong, may ano ka? May dadatnang ka. Pero sa'yo naman ako susuko. Pero may daladala nga lang ako 10 ulo. Ganon yun eh. Oh, ito ha, kalantaran ito. Ito ang laman ng aking puso. Kasi buti ako, matanda na ako, malapit na ako mag-70, ma-balance ko. Pero how about their kids? Ha? May mga human rights dito, may mga DSWD dito. How about those kids? How about those young people? Pag nakasalubong mo, iiyak. What happened to you? Ti, aywan ko lang, basta magdilim na ti, iba na ano. Why? Kasi before nangyari yon, the scenario is this, ng gabi, umuulan, tapos kumupulog. Kaya pag umuulan, kumupulog, yun na. Kasi parang nagpe-preempt nila na, oh, may mangyayari namang ganito. Hindi yun, kaya nag-organize kami ng psychometrician, sir. We need to process those people. Kasi hindi kayo ang nakaproblema, kami. Those community, thousands. And those people, we are supposed to, kung natitin kami, sir, natitin kami. Noon tumatawag kami sa barangay, police, Ngayon, pag natitin kami, kanino kami tatawag? Sa iyo, Sir Tori? Ha? Excuse me. Sir Bato, saan kami tatawag? Kahit medyo masama ang loob mo, tawag ka pa rin sa kanya. Duty niya yan na mag-provide talaga ng security sa inyo. Konsensyahin ninyo. How about it? Trust is no longer there. Ha? Ano? Trust is no longer there. Yun nga. What will we do? Trabaho niya yan ngayon na i-rebuild. I hope. Ako kasi rin, tao din kayo, tao din kami. Ha? Natitreten kami.
Kami, ordinaryo, wala kaming baril doon, wala kaming ano, yung baril doon na may mga lisensya nga. In good faith, sinurrender namin sa kanila. In good faith. Oh, ito din ang paalala ko sa inyo. Sa kanila, sir, sa kanila. Di ba? Nakatat pa doon. We seek for truth. Then seek for truth. Because the person you are allegedly, na may kasalanan ganun, hindi pa napatunay may kasalanan. Then seek for truth. Clarify. Oo, seek for truth. Yun ang sa akin. Be fair. Give us a fair treatment and justice also. Kasi community kami, tapos ganun ang mangyayari. Katulad na naman, kanilang madaling araw. 2 o'clock. Siya raw hindi ninyo alam. Pumunta na naman kayo doon sa farm. Ginising at pinagbabalya yung pintuan ng mga farmer doon at magising ka ba naman, sir, ang baril nandyan. What will you do? Another traumatic experience na naman ang ibibigay ninyo sa puso ng mga farmer doon. So, ano na itong ating authority? I cannot say. Para kasing, sorry to say the word, parang sanggano. Okay, thank you. Tapos, you will tell us, give them due respect. I think it's not us only. Let them give due respect also because we're innocent. We're part of the public. I am also telling them to do their share. Maningkamot sila na babalik yung respeto ng komunidad sa kanila, sa mga pulis. So yan ang aking ibig sabihin doon. Chair. Yes, just to put in proper perspective po Yeah, sa sinabi ni General Marbil, ang problema lang kasi dito, sir, hindi na-follow yung rules of engagement. Yon! Beses na kasi sila Yun ang punto dyan eh. Hindi na-follow yung rules of engagement. Maraming salamat kay Atty. Torion sa putting it in the right words. Hindi na-follow, Mr. Marbil. serve ng warrant of arrest. I remember yung NBI nga nag-serve noon. Pinapasok namin, sir. In-entertain namin. Dito kasi sa June 10, I think alam naman ng PNP, marami matatalino naman sila. Before sana sila pumunta doon kung kailangan na sikreto, at least ang warrant of arrest kasi tao ang hinahanap. At saka kung nasa building siya, hindi po pwede na pasukin mo agad ang building. Magpaalam ka muna dun sa may-ari ng building. Kilala naman nila. That's part of the law. Okay? Malinaw yan. Law yan. Batas na dapat sinusundan ng nagpapatupad. Sino nagpapatupad? PNP. Kung sino administrator. Nung nandun na sana sila, tinawagan nila si PRRT. 3 a.m. Gising pa si PRRT mga ganong oras. Nung pumunta... Oo, nanonood pa yun dito. Sila, 3:15, the videos cannot lie. The footages cannot lie. 3:51 a.m., diretso sila kagad, lagay ng ladder, tapos pumasok na kagad without complying with Rule 113, Section 11. Aba, mali yun. Kung mali yun, may karapatan yung mga miyembro na pigilan sila, especially dito sa information, na meron pang criminal forfeiture order na hindi namin maintindihan, na hindi ko na lang i-explain yun. So, yun lang po ang sa amin. At saka, 4 different locations po sila, sir. In each location, hinahanap nila si Pastor. Doon nga lang sa Kitbug, 3 areas yun. Buyo-Buyo, Biangan, Kitbug Compound. Sa 3 mga areas, mga 22 ata kabahay, pinasok nila. Ni hindi man lang, diretso na sipa. Ni hindi man lang sila nagpaalam. 4:00 ng umaga, mga bilaan yun. Anong mangyayari? Yung isa namatay pagka kinabukasan dahil na heart attack. Siyempre, so, hindi naman siguro nila sabihin na doon sa more than 20 houses na pinasok nila, nandun si Pastor. Doon sa Glory Mountain din, ang hinahanap nila si Pastor. Sa Prayer Mountain, ang hinahanap nila si Pastor. Sa KOJC Central, ang hinahanap nila si Pastor. So therefore, they could not give that to us, that there is reasonable ground to believe that they are arresting, they want to arrest Pastor Apollo Kibuloy in 4 different locations. And in 1 location, there are even 3 different locations likewise. Yun nga lang, yung operational procedure po dito, hindi talaga na-follow. Yun po. Thank you, Atty. Yan. Tingnan mo yung dahilan nitong maman to, ha? Tingnan mo yung dahilan niya, ha? Sinasabi lang naman ng abogado, follow sana yung protocol, yung SOP, yung rules of engagement. Just want to make it clear kasi it will be a different kung ito susundin po namin, kung ito gagawin. Wala na po kami mahuli na warrant sa arrest sa mga tao natin. Kita nyo? Kung susundin namin to, wala na kami mahuhuli sa warrant of arrest. So, ibig sabihin, inamin mo talaga na hindi mo sinundan. Dapat dyan pala sinupla ka na eh. So, you are admitting, therefore, that you do not follow the rules of engagement. Damn it! Sorry. Bago! Sorry. Mali. Hindi. Ano lang yun? It's just part of the... Hindi, dali, linawin ko lang. That is not, the damn it is not the
pointed to the marbil. That damit is my damit. Ito. Damit kasi biglang na ano yung damit ko eh. Okay. And this is a jurisprudence po ng People of the Philippines versus Wang Shen, Wow, and Georgie Lee. Ayan na. Our number 1390301, 29 September 2004. And just want to make... Ito yung dahilan niya kung bakit sinabi niya na hindi daw dapat, kaya daw hindi niya susundan yung sinasabi kasi wala daw sila mahuhuli na kung susundan pa natin yung ganyang klaseng rule of engagement. At isa pa, meron namang jurisprudence. Patay tayo dito. Itong pinakapalpak na jurisprudence. Pinagtawanan to ng mga estudyante, mga law student eh. Alam nyo ba? Tuloy. Make it clear. Kasi iba kasi baka maging ano natin, wala na kami mahuling pulis. Wala na po kami mahuling mga kriminal kung i-announce namin sa publiko na huling ka namin. But based on sa ito po yung sorry, yun ang batas eh. Pagbalibaligtarin mo, Sir Marbil, batas yun. Even if you don't like it, batas yun. Jurisprudence na yun, no? Unannounced intrusion in the premises is permissible when, letter A, a party whose premises or is entitled ito daw yung jurisprudence. Ibig sabihin, may batas na meron ng desisyon na nangyari nung sinabi niya yung in-check. Panoorin nyo. Thereof refuses upon demand to open it. When such person, letter B, when such person in premises already knew of the identity of the officers and of their authority and persons, letter C, when the officers are justified in the honest belief that there is an imminent peril to life or limb, and D, when those in the premises aware of the presence of someone outside, because of example, there has been a knock at the door, are then engaged in activity which justify the officers to believe that an escape or destruction of evidence is being attempted. Suspects have no constitutional right to destroy evidence or dispose of evidence. However, the exceptions above are not exclusive or conclusive. At times, without the benefit of hindsight and orderly on the spur of the moment, the officer must decide whether or not to make an unannounced intrusion into the premises. Although search and seizure of a dwelling may be constitutional, we know for a fact that 6 valid warrants of arrest po. Yung area. 5 po. 3 sa Davao City, isa sa... Tingnan nyo yung counter argument dito. Pakinggan nyo. 3 sa Davao City, isa sa Samal Island, yung... Sarangani province. Sarangani, tapos ano sa ba? 3 sa Davao City. So 4 lahat? Apat. So yung 4 na ground commander doon na nag-serve ng warrant. Papakidala yun at saka yung mga officers na binanggit ko kanina sa Parsanik Siring. Yes, Your Honor. Thank you. Salamat. So you may now leave para kapag trabaho ka pa. Maraming salamat po. Thank you. Sir, just quick repartee lang, sir, para marinig naman. Yung People versus Wong Cheng kasi na sinight niya, sir, involves a case where the crime was committed aboard foreign merchant vessels in territorial waters. Gets nyo? Out of context si Marbil. Pinagtatawanan ng mga law student yan eh. Kasi yung jurisprudence niya, nandoon sa tubig, foreigner ang involved, at doon sa territorial, pinaglalabanan pa yun. Hindi pa po yun, Pilipinas, hindi yun sa loob, hindi yun sa land. So iba ang konteksto nun, iba yung batas doon. Pambihira ka, Marbil, oh. Kung sino naman nagbigay niyang jurisprudence na yan, ipakain mo dyan. Sana naman po ang... Tinawanan ka tuloy. At saka alam mo ba, Marbil, bago ka gumamit ng mga lintik na jurisprudence, din niyang kausap mo. Law. Dean of law yan. Ibig sabihin, dun sa eskwelahan niya ng alam niyo ba kung gaano kahirap dyan? Kung gaano katindi dyan? Ang mga law student dyan? Malulupit dyan. Law student ka pa lang, kailangan mo na memorizing yung mga jurisprudence na yan. Dean ka pa kaya? Hindi ka lang professor, dean ka. Talagang kahit anong angulo niya, memorize niya ng lahat ng jurisprudence. Tapos may pa jurisprudence ka pa? Alam mo dito, dapat magkaroon ng batas. Sa totoo lang kaya tuloy din minsan pasensya na sa mga kapulisan pasensya na sa ibang mga kapulisan. Alam ko maganda yung hangarin at matitino. Alam niyo ba kung bakit binuo yung National Bureau of Investigation? Alam niyo kung bakit? Nung panahon na yan, kasi may mga tiwaling pulis. Kaya naglagay na mas magagaling na tao na kailangan it's either CPA ka graduate or lawyer ka. Law graduate. Kailangan pumasa ng bar exam ang mga NBI. Ganon sila yung mga agent. Kaya pagka medyo alanganin sa pulis, ibinibigay sa NBI. Kasi matatalino yung mga tao doon. Kaya nga hindi ko maintindihan. Sana gumawa ng batas itong si Bato tsaka to si Robin na sana ang requirement para maging isang PNP chief ay abogado. Kasi kung hindi magiging ganito, pabor-pabor na lang para maging PNP chief.
Gets nyo ba? Hindi naman sa ano, alam ko, nag-aaral sila ng criminology student siya mga yan, merong criminal 1 and 2 yan, sabi sa akin, may nagsabi sa akin, police. Meron naman silang konting alam. Kaya lang kasi, how can you execute a law if you do not even know the law? Tama, mali. Dito, makikita mo, eto simpleng-simple. Kaya pala, ganun ang approach niya sa KOJC dahil doon sa lintik na jurisprudence niya. Na yung jurisprudence is not applicable doon sa land. Yung jurisprudence na yun doon sa water yun. Gets nyo ba? Hindi applicable yun. Magkaiba ang konteksto nun. Foreigner pa yung kausap. Tapos sasabihin niya, if we will follow the law, if we will follow that rule of engagement, wala na kami mahuhuli. No wonder, ganito ang itsura ng relationship ng PNP at ng mga community. Palpak. Bakit? Sorry to say Mr. Marbil. Kaya nga ako, sorry medyo, sabi ko, dapat kasama sa requirement ng PNP chief. Mantakin mo, ikaw ang pinuno ng Philippine National Police. Hindi mo alam ang batas. Nagre-rely ka lang sa binibigay ng mga consultant mo. Okay lang, okay lang kung senador, kahit papaano. Hindi naman nag-i-execute ng law yan. Gumagawa yan ng law na pwede naman nilang kausapin muna yung mga abogado nila before they draft a law. Pwedeng ganun. Ang problema ko kasi, real time ang pulis. Ang nag-i-execute ng law, dapat alam ang batas. Hindi pa pwedeng mag-i-execute ka ng law nang hindi mo alam. Tapos gagamit ka ng jurisprudence ng hindi naman applicable. Kaya pala naman ganyan ang nangyayari sa KOJC. Dahil kay jurisprudence. Tama, mali. Hindi naman po foreign merchant vessel po yung kingdom po dito. They are established. Foreign vessel ang pinag-uusapan yan, Foreign vessel. This is not a foreign vessel. Correct. Buildings, and we know for a fact that they have already conducted casing operations prior to the service of warrants. Yung rule po kasi kung fixed building, pwede mo lang siyang pasukin. Kung nakita mo na yung accused at pumasok siya doon, pwede mo siyang diretsuhin. Oo. Pero yung fixed building na alam na nila 40 years na po yung building na yan. At saka alam nila na si Presidente Duterte po ang administrator doon. Nung nandun na sila, tinawagan nila si Presidente, Sir, we have reached... Kasi nga, again, bakit may ganyang batas? Kasi imagine ninyo, wanted kunwari si Kibuloy. Punta siya sa bahay nyo. Feeling namin, nandyan si Kibuloy. Kaya binasag namin yung bahay nyo. Nilusob namin. Pwede ba yun? Pwede bang pumunta ang pulis sa SM ng madaling araw? Wasakin yung ng SM. Bakit? Feeling namin nandiyan si Kibuloy. Tandaan ninyo, hindi na si Kibuloy ang may-ari ng KOJC. Si Pangulong Duterte na, administrator na. Siya na ho ang owner ng KOJC. Diba? Siya na ho, sa kanya na. Kaya nga sinasabi nito, ba't di kayo nagpaalam doon kay PRRD? Dapat ganun. Hindi kasi pwede yun na basta-basta ka lang papasok dahil feeling mo nandyan yung kriminal. Hindi pwedeng ganun. Again kasi nami-misunderstand nila that KOJC belongs to Pastor Kibuloy. Hindi ganun yun Marbil, maghanap ka nga ng mga consultant mo yung matalino. Kunin mo kay si Torion. Si Attorney Torion. Magsilbi ka kayong consultant dito kay Marbel. To believe that Pastor Apollo Kibuloy is inside. Can we be given permission that to enter? Yun nga ang ginawa ng NBI noon in the past. Nagpaalam sila sa amin, kung no problem, sige, pasok kayo. Isinerve nila yung warrant sa amin. Dito kasi wala diretso sila kaagad. Naka full battle gear. Parang mga terorista kami, may mga snipers pa. They were ready to attack. Ayan, magsasalita dyan mamaya pero bukas na natin i-discuss. Tuloy-tuloy natin to bukas Mahaba pa ito. Kaya ang ganda kasi nito Hindi natin pwedeng palagpasin to Itong si Romel hindi sa totoo lang kita nyo, yung NBI walang problema. Nagsalita yung NBI, sabi nila wala kaming problema. Pinapasok kami, tuloy-tuloy kami, minahuli pa nga kami. Hindi, tanong nyo, sa mga dulo, magsasalita NBI Kaya ang makikita mo yung professionalism ng NBI, kasi alam nila yung batas. They know the law. Because they're lawyer. Yung problema, yung PNP chief natin, ni hindi man lang lawyer. Wag na ngayon na! Grabe naman, 3 oras na tayo nagla-live. Birthday ko pa. Wag naman.
naman ganun, birthday ko pa. Gusto ninyo live lang buong araw? Oh. Huwag naman ganun. Tapusin lang natin si Atty. Torion. Maawa naman kayo sa akin. Birthday ko pa bukas. Anong tuloy? Bukas lasing ka na. Easy, easy. Not to serve a warrant. Yun lang talaga ang nangyari doon. Hindi yun service of warrant. It was really a police harassment operation to scare us. Thank you, Attorney. Attorney Richard Palpalatok, Chairperson of Commission on Human Rights. Thank you for coming. At least you see the importance of this hearing. At least ikaw talaga, the chairperson, ay pumunta dito. I would like to commend you for that. Okay na, maraming salamat. Bukas na. Thank you very much. Bukas naman ha. Maawa naman kayo.